Mara, may isang lalaki na naman nagpunta kanina sa may pwesto natin sa bayan. Bungad agad ng kaibigan ni Mara na si Helen. Natigilan naman si Mara sa kanyang ginagawa. Inosente ang kanyang mukhang tumingin sa kaibigan. Sino naman daw ang lalaking yun? Wala naman akong kilalang lalaki. Marahang ani ni Mara. Yun nga eh, hindi ko din alam. Kasi alam kong hindi ka naman friendly sa mga boys. Kaya nagtataka ako kung sino ang pumupunta doon. Araw-araw iba't ibang mga lalaki eh. Pero girl, ang gwapo ng guy kanina. Tapos Diyos ko, ang seryoso ng mukha niya. Para siyang galit na ewan. Pero grabe, ang lakas ng dating niya. Kinikilig nga ako kanina sa kanya eh. Kaya hayun, hindi niya ako makausap ng maayos. Kasi naman, nakatulala lang ako sa kanya magdamag. Kwento ni Helen na naging pabebe pa ang boses sa huli. Nakatingin ito sa kung saan habang malawak ang ngiti. Iniisip ang itsura ng lalaki kanina na kanyang nakita na naghahanap kay Mara. Ay tumutulo na ang laway mo. Ani Mara para bumalik ito sa realidad. Agad niyang pinunasan ang kanyang bibig pero wala naman. Wala naman eh. Ikaw talaga. Masyado mo akong binubuli. Pero sino ba ang lalaking yun at ang gagwapo naman? Tanong ni Helen na kunot ang noo. Bakas ang pagtataka sa mukha nito. Hindi ko alam. Basta, wala naman akong kahit na sinong kilalang lalaki na hindi mo naman kilala. Sabi ni Mara sa kasual na boses. Naglakad na siya habang daladala ang kanyang mga panindang iba't ibang mga kakanin. Sumunod naman agad si Helen sa kanyang likuran. Mukha ngang hindi mo kilala girl. Kasi hindi ko kilala. Pero alam mo ba? Hindi siya familiar sa akin. At yung way ng pananamit niya ay kakaiba talaga. Hindi kagaya ng sa atin at sa mga babae dito sa lugar natin. Mukhang taga-ibang lugar siya. At halatang yayamanin. Pagdadaldal ni Helen. Hindi naman porkit iba ang pananamit niya ay mayaman na. Malay mo ay maayos lang talaga siya pagdating sa pagsuot ng mga kasuotan. Ani Mara. Pabirong umirap si Helen. Anla? Hindi naman dahil yun lang. Depensa na Helen. Ano naman? Linawin mo kasi ang mga sinasabi mo at buuin mo. Para naman hindi ako nalilito. Marahang ani ni Mara. Hay, ganito nga kasi. Ikikwento ko sa'yo lahat ng tagpong naganap kanina. Walang labis at walang kulang. Kaya kailangan makinig kang mabuti. Ani Helen. Umupo sila sa dalawang monoblock. Nakangiting nagkwento naman si Helen. Ganto kasi. Kanina, habang nandun ako sa pwesto natin, may isang lalaking lumapit sa akin. Kakaiba siya sa mga naunang lalaking nagpunta doon. Pero wala ka naman. Halatang mayayaman sila dahil sa klase ng pananamit nila. Tapos girl, yung way ng pagsasalita niya, ay nako, Diyos ko, pak ang bongga. Kwento ni Helen na tuwang-tuwa. Casual lang naman ang mukha ni Mara, hindi man lang nagbago. Di ayun na nga. Iba talaga yung dating na meron yung guy kanina na nagpunta. Nararamdaman ko. Mukha siyang masungit tapos nakakatakot. Seryoso ang mukha nito. Tapos, grabe yung boses. Kahit seryoso, ang hot sa pandinig ko. Kinikilig na pagpapatuloy ni Helen. Napapailing na lang tuloy si Mara. Ewan ko sa'yo, ano bang sinabi sa'yo ng guy na yun? Tanong ni Mara. Hinahanap ka nga niya. Pumunta ka daw bukas sa pwesto natin at maghihintay siya doon. Sagot ni Helen. Baka mamaya ay masamang tao pala yan ha. Ani Mara. Napanguso si Helen. Grabe ka naman sa masamang tao. Mukhang hindi naman dahil lang gwapo ng mukha niya. Mukhang may kailangan lang siya sa'yo. Saka, pumunta ka na kahit ngayon lang. At baka nandun kasi naghihintay ang mga yun. Ani Helen. Siguraduhin mo lang Helen na hindi ako mapapahamak dyan Dahil talagang matatamaan ka sa akin. Banta ni Mara.
pero mahinhin ang kanyang pagkakasabi. Pagak na natawa si Helen. Imbes na matakot ako sa'yo hindi dahil dyan sa boses mo. Gaga to. Ani Helen na natatawa. Napairap si Mara ng pabiro. Napakahinhin kasi ni Mara pagdating sa pagsasalita at maging sa kanyang pagkilos. Kilala siya sa kanilang lugar dahil kilala ang kanyang mga magulang. Hindi siya tapos ng college dahil na rin sa hirap ng buhay. Kulang sa financial kaya huminto na lang si Helen ng third year college kahit na ayaw ng kanyang mga magulang dahil gusto siya makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil nagpumilit si Mara ay wala nang nagawa ang mga ito. Naaawa na din kasi si Mara sa kanyang mga magulang dahil nakikita niya talaga ang pagod sa mukha ng mga ito para lang maitaguyod ang kanyang pag-aaral. At dahil hindi siya nakapagtapos, ay hirap din siyang makahanap ng trabaho. Karamihan kasi sa kanyang ina-applyan ay naghahanap ng diploma. Ang patunay na nakapagtapos ka ng kolehiyo. Doon na na-realize ni Mara na napaka-importante talaga ng diploma pagdating sa pag-a-apply sa trabaho. Pero ngayon ay okay na at masaya naman siya sa work niya. Ang pagtitinda ng mga kakanin at iba't ibang mga accessories na siya mismo ang gumagawa. Mabili naman ito sa kanilang lugar. Ubus nga lahat ng paninda niya bago siya umuwi sa kanila. Girl, punta tayo ha. Gusto ko din makita ang lalaking yon. Grabe, hindi ako makakatulog mamaya ng dahil sa kanya. Ani ni Helen habang nakangiti. Napapailing na lamang si Mara at nagpatuloy siya sa paglalakad. Tanging si Helen lamang ang kanyang kaibigan sa lahat. Wala siyang ibang kaibigan o kaya naman kakilala na iba, lalo na pagdating sa mga lalaki, kaya nagtataka talaga siya kung sino ang lalaking sinasabi ni Helen. Naku-curious siyang makilala ito at nais niya itong makita, pero ayaw niya lang ipakita sa kaibigan. Ano ba daw ang pangalan ng lalaki? Tanong ni Mara. Ayun nga lang hindi ko natanong. Hindi din kasi nagpakilala ng kusa. Kaya kailangan talaga nating pumunta. Kailangan ko ding malaman ang number niya at ang Facebook niya. Ani pa ni Helen. Ako ang hanap niya. Kaya huwag ka nga masyadong mag-assume dyan. Ani ni Mara. Napasimangot si Helen at nag-cross arm. Yang bibig mo wala namang bastusan. Sa kamalay mo, may kailangan lang sa'yo. Hindi ka naman gusto kaya pwede ko siyang landiin. Ani Helen nang umisi. Napailing si Mara. Ikaw bahala. Kung magpapalandi ba sa'yo dahil sa pagde-describe mo kanina sa kanya? Parang hindi Dagdag niya. Nagdabog tuloy si Helen dahil sa inis. Pero hindi naman siya galit kay Mara. Grabe ka talagang babae ka. Nakakainis ka. Minsan na nga lang magka-crush tapos epal ka pa. Ani nito. Crush mo agad porket nagwapuhan ka lang sa kanya? Tanong ni Mara. Abay oo naman. Saka, tumitibok yung puso ko sa kanya ng mabilis. My heart wants him. Sagot ni Helen. Ngumuso ng maliit si Mara at bahagyang naitagalid niya ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung matatawa ba siya dahil sa kaibigan. Nagpunta sila sa kanilang pwesto sa bayan kung saan may iba't ibang mga nagtitinda din doon na mga palamuti. Nakahilera sila doon. Hoy girl, ayun siya yung naghahanap sa'yo. Sabi ko naghihintay siya sa'yo Daldal ni Helen. Pero busy si Mara sa pag-aayos ng mga paninda sa lamesa. Tumingin ka, Gagi. Nakatingin siya Ala, papalapit na siya dito. OMG, kinikilig ako. Gusto ko siyang mayakap tapos makiss. Kinikilig na sabi ni Helen. Natigilan si Mara na kumunot ang kanyang noo. Lumingon siya sa kung saan ang tinitingnan ni Helen. Bakas ang kasiyahan sa mukha ng kaibigan. Nakala mo ay siya ang pakay ng lalaki kahit hindi naman talaga. Napatulala si Mara sa gwapo ng lalaking ito. Tindig na tindig, seryoso ang muka. Naka-business suit at mahahalata mo na agad na mayaman ng lalaking ito.
Pinasadahan ni Mara ng tingin ng lalaki simula ulo hanggang paa. May kung anong kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib nang makarating ito sa kanilang pwesto. "Hello!" Bati agad ni Helen, pero hindi siya nilingon ng lalaki dahil ang mga paningin lamang nito ay na kay Mara. Nagpapalit-palit ang tingin ni Helen sa lalaki at kay Mara. Ngumuso ito. "Iwan ko na lang muna kayong dalawa dyan ha. Babay muna. Usap muna kayong dalawa." "Gwapo mo?" Walang hiyang sabi ni Helen na nagbabay pa kahit na hindi naman siya pinansin ng mga ito. Napatikim si Mara at inayos niya ang kanyang sarili. "Hello? Anong kailangan mo?" Tanong ni Mara sa marahang boses. Nakatitig lang ang lalaki sa kanya na ang kanyang seryosong mukha ay nagkaroon ng emosyon. Namamangha ang mga kulay silver nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Ngayon lang napagmasdan ni Mara ang mukha nito. Matangos ang ilong ng lalaki. Kissable ang lips at sakto lang ang kapal ng mga kilay. Gwapo talaga at mukhang may lahi. "Sir?" Agaw atensyon ni Mara nang hindi ito nagsasalita. Napaayos naman ang pagkakatayo ang lalaki. Tinanggal niya ang isang botones sa bandang leeg niya. "Hinihintay kong makita ka at malapitan ng malapitan mismo." Baritonong boses ng lalaki, then he licked his lower lip. Humuso si Mara at nag-iwas ng tingin. Bumaba ang kanyang mga paningin sa labi ng lalaki. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at bigla siyang nanginig. "Sino po kayo? May kailangan daw po kayo sa akin? O may kailangan po kayo sa mga magulang ko?" Magalang na tanong ni Mara. Pagak na natawa ang lalaki. "Ikaw ang pinunta ko dito at sa iyo ako may gusto." Malambing sabi ng lalaki. Nagkagatlabi si Mara at may kung anong mga paru-paro ang nagsilaparan sa kanyang tiyan. "Hindi ko po kayo kilala. At paano niyo po ako nakilala?" Magalang na tanong niya. "I want to introduce myself first. I'm Rafael, your soon-to-be husband. Ang tagal kong hinanap ka." Pagpapakilala nito. Kumunot ang noo ni Mara. "Wala po akong asawa. Hindi po ako kasal. Wala nga po akong boyfriend eh. Kaya bakit po ako nagkaroon ng asawa bigla?" Inosenteng tanong ni Mara. Napahalakak si Rafael. "Damn woman, you make me crazy." Ani Rafael na napatingala saglit. Napahawak pa siya sa kanyang baywang. "Wala pong nakakatawa sa sinabi ko." Ani Mara para matigilan si Rafael sa pagtawa nito. "Chill baby." Ani Rafael. "Ano po bang kailangan ninyo? Masyado na po kayong agaw atensyon sa mga taong narito. Diretsuhin niyo na nga lang po ako." Ani Mara. "I miss you so much." Ani Rafael. "Hindi po kita na-miss eh. Hindi naman po kasi kita kilala." Ani Mara. Ouch! Kunwaring nasasaktan na sabi ni Rafael na humawak pa sa bandang dibdib. "Hala, nasaktan ka po? Saan po?" Nag-aalalang tanong ni Mara na agad na lumapit kay Rafael. Dahil sa taranta ni Mara ay napahawak siya sa dibdib ni Rafael kung saan din ito humahawak. Natigilan si Mara dahil sa sariling ginawa. Napatingala siya kay Rafael dahil mas matangkad ito sa kanya. Halos balikat nga lang siya nito. Nahuhulog ang mga mata ni Mara sa mga mata ni Rafael na inaakit siya. Mas lumakas at bumilis ang tibok ng puso niya. Namungay naman ng mga mata ni Rafael. Hinapit niya si Mara sa baywang para dumampi ang katawan ni Mara sa kanyang katawan na nakuryente naman. "Sir," tawag ni Mara. "Hindi mo alam kung gaano kita kamiss at kung paano ko ginawa ang lahat para mahanap ka ulit. Dahil ikaw lang nagpapatibok ng puso ko. Ikaw lang ang babaeng gustong makasama ko habang buhay. Simula pa nung nabihag mo ang puso ko at ang mga mata ko. I can't forget you.
kahit na gustong gusto kitang makalimutan. Sabi ni Rafael sa malambing na boses. Namungay ang mga mata ni Mara. Naguguluhan po ako. Nawalan po ba ako ng alaala? Tapos, kasali ka po sa nakalimutan ko? Tanong ni Mara. Rafael chuckled. No baby, hindi ka nawalan ng alaala. Siguro, mas gumwapo lang ako. Kaya hindi mo na ako masyadong matandaan. Sagot ni Rafael. Ngumuso naman si Mara. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita si Rafael o nagkita na ba talaga silang dalawa. Maging ang pangalan nito ay naaalala niya kung saan niya narinig. Pero wala talaga. Wala po talaga akong maalala na magkakilala po tayo. Ani Mara. He'll know soon, baby. Ipapaalala ko sa'yo. But for now, let me. Hayaan mo kung makasama ka ulit. Sabi ni Rafael. Sige po, ikaw pong bahala. Pero may gusto ka po ba sa akin? Tanong ni Mara ng diretso. Rafael chuckled and smiled. I love you, baby. Mahal na mahal kita. Ikaw lang simula noon hanggang ngayon. Mas binaliw mo pa nga ako ngayon eh. Sagot ni Rafael. Napatango-tango naman si Mara. Pero gusto niya munang maramdaman kung totoo nga talagang mahal siya ni Rafael. Pero ang alam niya ay matagal na siyang kilala nito. Okay po. Sabi na lang niya. Tinulungan siya ni Rafael sa pagtitinda. Nagulat si Mara dahil marami ang bumili sa kanya. At halos karamihan doon ay mga kababaihan na kilig kay Rafael. Seryoso lamang ang emosyon ng kanyang muka. Hindi natutuwa si Mara sa ibang babae. Nakakaramdam siya ng inis at gusto niyang irapan ng mga ito pero hindi niya magawa. Magkano po ito? Tanong ng isang babae na pabebing iginili ng ilang hibla ng buhok nito sa likod ng tainga. Pabebe. Bulong-bulong ni Mara. Narinig ni Rafael yon na pagak na natawa. Ito po, magkano din po ito? Sunod-sunod na tanong din ng iba. Dahil sa inis ni Mara ay hindi niya na napigilan ng sarili niya. May presyo na po, huwag na po kayong bulag. Marahang anya. Natigilan ng mga babae na napahiya, pero ngumiti pa din. Ay, oo nga, pasensya na. Ano palang pangalan mo? Tanong ng isang babae kay Rafael. Humawak si Rafael sa baywang ni Mara. I'm taken. Sagot niya at hinalikan si Mara sa harapan ng lahat. Natigilan si Mara sa ginawa nito. Gulat siya at hindi makapaniwala, pero may kung anong kilig siyang naramdaman sa puso niya. Sa akin yung lalaking kanino niyo pang pinagtititigan. Kahit na anong pabebe at paglandi ang gawin niyo, sa akin lang siya. Ani Mara sa kanyang isipan at ngumiti. Ay, girlfriend mo po pala siya. Akala ko ay kapatid mo po, kasi mukhang magkapatid lang kayo eh. Ani ng isang babae. Sumama ang tingin ni Mara dito. Hindi niya nagustuhan ang narinig. Bakit? Kung magkapatid ba kami ay lalandiin mo siya ng higit pa sa ginagawa mong pagpapabebe ngayon sa harapan na hindi naman bagay sa'yo? Walang prenong sabi ni Mara. Nangatal naman ang gulat at hiya ang babae. Chill baby, chill. Sa'yo lang naman ako eh. Bulong ni Rafael na hinahaplos ang kanyang baywang. Pinapakalma. Kung hindi naman talaga kayo bibili, umalis na lang kayo. Hindi ako bulag at manhid. Alam ko ang mga ginagawa niyo sa harapan ng lalaking sa akin. Maring ani ni Mara. Kala mo naman maganda siya. Iiwan niya din naman kapag sawa na siya sa'yo. At kapag nakahanap siya ng mas maganda at better kesa sa'yo. Sabi ng isang babae. Tumaas ang isang kilay ni Mara. Nag-cross arm na din siya. Ngayon lang naging maldita ang kanyang muka. At sino naman? Ikaw? Ano naman kung hindi ako maganda? At least, ako ang mahal niya. Sabi ni Mara. Kapag hindi pa kayo umalis sa harapan ko, hindi na lang salita ang matatanggap niyo sa akin. Pagbabanta niya. Nasa loob talaga ang kulo mo, Mara.
Bait-baitan ka lang pala pero ang totoo, masama naman talaga ang ugali mo. Ani ng babae. So, inggit ka? Bakit hindi mo gayahin ang strategy ko para magustuhan ka naman ng maraming tao? Ganti ni Mara. Umakasang inis sa mukha ng babae. Masama siyang nakatingin kay Mara na nakangiti ng malawak. Hindi naman maganda. Bulong ng babae at inaya niya na ang mga kasama. Nang mawala na sa harapan ni Mara at Rafael ang mga ito ay kumuwala siya sa pagkakahawak ni Rafael sa kanyang baywang. Nakakainis. Daming sinabi. Sarili lang naman nilang sinasabihan nila. Pangit ng makeup sa muka. Mukha siyang clown. Hindi bagay sa kanya. Bulong-bulong ni Mara. Pagak na natawa si Rafael para humarap si Mara sa kanya na nakataas ang kilay. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala naman nakakatawa. Tuwang-tuwa ka na nagpapapansin ng mga babaeng yun sa'yo. Ako sa nito. Rafael smiled and pulled her waist. Umirap si Mara. Huwag ka na magselos. Ang mahal ko. Dahil ikaw lang naman ang baby ko. Bulong ni Rafael. Hindi mo ako madadala sa ganyan. Ani Mara. Gusto ata ng lambing ng mahal ko ah. Nagtatampo at nagsiselos eh. Ani Rafael. Masyado ka kasing gwapo. Kaya hayan. Agaw atensyon ka. Naiinis ako. Ani Mara. Gustong gusto ko kapag naiinis ka. Parang pinagdadamot mo ako sa iba. Ani Rafael. Abay sadya. Sinabi mong mahal mo ako. Kaya dapat na sa akin ka na talaga. Subukan mo lang namang babae. Nang makita at malaman mo ang totoong ugaling meron ako. Panta ni Mara na masamang tiningnan si Rafael na natutuwa lang sa kanyang ekspresyon. Hinawi ni Rafael ang ilang hibla ng buhok ni Mara na tumatakip sa mukha nito. Ikaw lang Mara, hindi mo kailangan magselos at mainis, magtampo o magalit. Dahil pangakong hindi ako gagawa ng kahit na anong ikakagalit at ikakaselos mo. Okay? Malambing na sabi ni Rafael. Rafael, gaya ng sabi ko kanina, hindi kita kilala. Pero nararamdaman kong parang magkakilala nga tayo dati. Hindi ko lang matandaan. Pero gusto kong makilala ka muna ngayon. Kaya hahayaan kita. Pero wag ka naman sanang magmadali. Marahang sabi ni Mara. Ngumiti si Rafael sa kanya. Hindi ako nagmamadali, baby. Maghihintay ako kung kailan ka handa. At syempre, niligawan kita at ang pamilya mo. Para pumayag sila sa ating dalawa. Matanggap nila ang relasyon natin kung dadating na tayo sa puntong yon. Ani Rafael. Gumuso ng maliit si Mara. Nakatingin na sa atin ng iba. Huwag na muna nating pag-usapan ang bagay na yan dito. Ani Mara. Kiss. Dagdag niya pa. Rafael chuckled. Marahan siyang hinalikan nito sa pisngi. Napangiti si Mara at binilatan ang mga babaeng nakatingin sa kanila na padabog na umalis. Hapon na sila nagligpit at naglakad pa uwi sa bahay ni Mara. Tinulungan siya ni Rafael at ubos lahat ang paninda niya. Napansin din ni Mara na may mga kasama si Rafael na mga bodyguard nito. Panay kasi ang tingin nito sa kanila. Mukhang nagbabantay kay Rafael. Hindi naman nagtanong si Mara sa nakita. Nay, nandito na po kami. Ubos ko po ang paninda ko. Masayang sigaw ni Mara nang makapasok siya sa loob ng bahay nila. Mabuti naman anak, mukhang maraming bumili ah. Ani ng ina na inilapag ang dala nitong mangkok sa lamesa na naglalaman ng munggo na gulay. May kasama din po pala ako, Nay. Ani Mara. Doon napatingin ang kanyang ina. Natigilan ito nang makita si Rafael na agad pumunta sa kanyang ina. Hello po, Nay. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Rafael at nagmano sa ina nito. Magandang hapon din, iho. Kaano-ano ka ng anak ko? Ngayon lamang kita nakita at hindi ka taga rito. Ani to.
Nakangiti lamang si Rafael. Taga Maynila po ko. Manliligaw po ko ng anak ninyo. Sabi nito, sabay tingin kay Mara na naghahain na sa lamesa. Manliligaw? Kailan pa? Bakit ngayon ka lang nagpakilala sa amin? Tanong ng ina. Ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na malapitan po si Mara. Ayaw ko naman po na matakot siya sa akin. Magalang na sagot ni Rafael. Napakunot ang noo ng ina ni Mara sa pagtataka. Mahabang kwento po pero huwiling naman po ako magkwento. Dagdag nito. O siya, halika na muna sa lamesa at magkukwentuhan tayong dalawa. Nais kitang makilala para malaman ko kung nararapat ka ba sa anak namin. Anito. Tumango naman si Rafael at magalang siyang sumunod. Maupo ka na anak. Ani ng ina. Tataas po muna ako, Nay. Magpapalit lang po muna ako ng damit. Sabi ni Mara. O siya, sige. Pagkatapos ay bumaba ka kaagad. Nakakahiya naman dito sa bisita mo kung paghihintayin mo siya. Sabi ng kanyang ina. Tumingin muna si Mara kay Rafael na nakatitig sa kanya, kaya agad siyang napayuko at namula. Mabilis na siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Taga saan ka, iho? Tanong ni Myra. Ako po si Rafael Nadal. Taga Maynila po ko. At ako po ang bagong tagapagmana ng Nadal Kumpanya. Kung pamilyar po kayo doon. Magalang na sagot ni Rafael. Ah, Nadal. Anak ka ni na Ma'am Andal at Sir Lando. Tanong ni Myra. Opo, ma'am. Sagot naman ni Rafael. Paano niyo po nakilala ang mga magulang ko? Tanong nito. Ngumiti si Myra ng matamis. Alam ko na kung bakit ka naririto para sa anak ko. Sabi ni Myra. Napakunot naman ang noo ni Rafael dahil sa pagtataka. Kung hindi mo kasi itatanong, iho, dati akong kasambahay ng mga magulang mo at matagal akong naglingkod sa kanila. Inalagaan din kita pero dahil bata ka pa noon, hindi mo na matandaan. Pero ang naalala ko pa ay naglalaro pa kayo ni Mara noon sa garden niyo. Kwento ni Myra. Natigilan si Rafael dahil sa gulat. Talaga po ba? Small world nga naman po. Ani Rafael. Naku, ang laki mo na. Binatang binata ka na. Lalaki ka na. Parang kailan na ngayang liit-liit mo pa. Talagang tinotoo mo ang sinabi mo noon no? Tanong nito. Alin po ang sinabi ko? Takang tanong ni Rafael na nagkamot pa ng batok. Mukhang hindi mo na matandaan. Pero bago yun ay, ano nga ang pakay mo talaga dito? Tanong ni Myra. Matagal na po talaga akong may pagtingin sa anak ninyo. Elementary schoolmates po kami. Pero mukhang hindi niya po ako matandaan. Dito po kasi kami noon nanirahan. Kwento ni Rafael. Tanda ko pa yan. Bumisita kayo din sa bahay noon at tanda mo ba? Tanong ni Myra. Hindi na po Sagot naman ni Rafael. Mukha nga Mukhang ang sa inyong dalawa lang ni Mara ang natatandaan nyo. Nangako ka sa kanya noon sa paglaki nyo na magpapakasal kayo. Kaya akala ko nandito ka dahil naalala mong pangakong yun. Kaya narito ka ngayon. Kwento ni Myra. Tanda ko po yun. At isa pong rason kung bakit po ako nandito. Dahil mahal na mahal ko po talaga si Mara. Hindi ko po talaga alam kung bakit. Sabi ni Rafael. Pagdating sa pagmamahal, iho, hindi mo talaga may papaliwanag ang nararamdaman mo. At kung bakit mahal mo ang isang tao. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Basta, huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Wala naman kaming problema. Sabi ni Myra. Basta ay huwag na huwag mong sasaktan, iho. Dahil hindi namin sinaktan yan. Naku, yari ka sa kuya niya. Pabirong pagbabanta nito. Pagak na natawa si Rafael. Handa po ako magpabugbog sa lalaking anak niyo kung masasaktan ko po si Mara.
Kahit napatayin niya po ko ay wala pong problema sa akin dahil may kasalanan po ko. Ani Rafael. Hindi mangyayari yan, iho. Sabi ni Myra. Nagkwentuhan lang ng dalawa. Nagtawanan sila habang si Mara ay nakikinig pala sa kanilang dalawa habang nakangiti ito. Lumabas si Mara sa may gilid. Nakasuot na siya ng pantulog. Umupo ka na anak at sabay-sabay na tayong kumain. Mamaya pa uuwi ang papa at kuya mo. Sabi ni Myra. Sumulyap muna si Mara kay Rafael na nakatitig sa kanyang suot. Pinasadahan siya ng tingin nito. Namula siya at nakayukong umupo sa bakanting upuan. Kumain sila habang nagkukwentuhan at masaya si Mara dahil nakikita niyang close agad ang kanyang ina at si Rafael. Kahit na hindi pa naman ganoon magkakilala. Ngayong alam niyang tanggap ito ng kanyang ina, ay mas gusto niya pang makilala si Rafael. Alam niya din sa sarili niyang hindi malabong mahulog siya dito. Isang linggo ang lumipas at araw-araw pumupunta si Rafael sa kanila. Minsan ay doon pa ito natutulog. Tabi sila ng kanyang kuya. Nakilala na nito ang ama at ang kuya niya. Hindi niya alam kung paano nakuha agad ni Rafael ang loob ng mga ito nang ganoon lang kabilis. Katulong niya na ito sa pagtitinda, kaya nauubos araw-araw ang mga paninda niya. Mukhang napapadalas ang pagpunta ng manliligaw mo ah. Hindi na umuuwi sa kanila. Sabi ng kanyang kuya Miko. Hindi ko naman kasalanan kuya kung hindi siya umuuwi sa kanila. Hindi ko naman sinabi sa kanya na magstay siya dito sa lugar natin. Dahil una sa lahat, siya naman mismo ang nagkusa. Sagot ni Mara pero nasa boses pa din ang galang. Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin, bunso. Ang akin lang, parang hindi naman natama ang ganyan. Dapat umuuwi pa din siya sa pamilya niya. Hindi yung dito na lang palagi. Sabihin nating pinayagan naman siya pero dapat magkusa ka pa din. Iba ang buhay niya dito at iba ang buhay niya sa Maynila. Paliwanag ni Miko. Hindi pwedeng sa'yo lang siya nagpo-focus at sa'yo lang iikot ang buhay niya. Dagdag pa nito. Anong gusto mong iparating kuya? Tanong ni Mara. Boto kami sa kanya ni Papa. Mabait na tao si Rafael at may paninindigan talaga siya sa buhay. Nakita din namin kung gaano talaga kanya kamahal. Pero napag-usapan namin ni Papa na dapat marunong siyang i-handle ang responsibility niya sa'yo at sa pamilya niya. May pamilya siyang kailangan pang uwian, Mara. Pero dahil sa'yo, hindi siya umuwi dahil ayaw kanyang iwan. Hindi mo kasalanan pero sana makausap mo siya tungkol sa bagay na yun. Lalo na at nalaman naming marami pala siyang naiwan na trabaho sa kumpanya niya. Casual na sabi ni Miko. Natigilan si Mara. Narealize niya bigla na tama nga ang sinabi nito. Ang focus ni Rafael ay nasa kanya. Hindi na talaga ito umuwi sa Maynila. Kapag hindi ito natutulog sa kanila ay may inuuwian daw itong bahay na malapit lang sa kanila. Kaya kampante si Mara dahil hindi niya naisip na may pamilya nga pala ito. Sige kuya, sasabihan ko po siya tungkol sa bagay niyan. Salamat kuya. Sabi ni Mara. Walang anuman bunso. Ang sa amin lang naman ni Papa, ayaw namin ng ganun. Sabi pa nito. Tumango si Mara at naiintindihan niya ang nais ng mga ito. Agad niyang hinanap si Rafael kung nasaan ito. Nalaman niyang kasama pala ito ng kanyang ama. Nangahoy ang mga ito. Naghintay siya sa labas ng kanilang bahay hanggang sa makita niya na sa hindi kalayuan ang mga ito na padating at nagtatawanan. Walang suot na pang-itaas na damit si Rafael. Nakashort lamang ito at pawisan kaya laglag ang panga ng ibang mga kababaihan at awang naman ang labi ng iba. May mga tumutulo na din ang laway sa sobrang pagkamangha sa ganda ng katawan ni Rafael. May abs kasi ito. Sarap sabihin boyfriend ko na ang pinagtitinginan nila. Pero wala pa naman akong karapatan dahil hindi pa naman kami. Pero humanda talaga sila kapag sinagot ko na siya. Mariing sabi ni Mara. Masama ang tingin sa mga kababaihan.
Bakit naman ganyan ang mukha ng baby ko? Agang-aga, nakasimangot. Bungad ni Rafael na hindi niya namalaya na nasa harapan na niya. Bakit wala kang suot na damit? Gusto mo talagang pinagtitinginan ka ng mga babae, no? Malditang tanong ni Mara. Masyado ka namang selo sa baby ko. Sa'yo lang naman ako. At hanggang tingin lang naman sila. Ikaw, mahahawakan, mayayakap, mahahalikan mo pa ako. Ngiting sagot ni Rafael at hinalikan siya ng marahan sa noo. Yung inis niya ay biglang nawala dahil sa ginawa nito. Ang bilis-bilis niyang bumigay pagdating kay Rafael. Naiinis siya dahil ang rupok niya. Hindi naman siya ganun dati eh. Marami nang nanligaw sa kanya pero walang pumasa kahit isa. Pero pagdating kay Rafael ay binubuhay nito lahat ng mga nagtatago sa katawan niya. Hindi, naiinis pa din ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Pirming anya. Rafael chuckled. Anong gusto ng baby ko kung ganon? Para naman mawala ang inis niya. Kiss ko ba siya sa harapan ng lahat para malaman nilang ikaw ang nagmamay-ari sa akin? Tanong ni Rafael at hinawi ang ilang hibla ng buhok ni Mara. Kaya mo bang gawin? Hamon ni Mara at gumisi si Rafael. Kayang-kaya ko, baby. Matapang nitong sagot. Ngumuso si Mara. Huwag na, at baka mainggit lamang sila kapag nakita nila akong hinalikan mo ko. Baka umiyak pa sila sa sobrang selos. Napahalakhak si Rafael sa sinabi niya. Tumatawa ka na naman. Happy feel mo talaga ako, no? Wala namang nakakatawa eh. Kainis ka? Dabog na sabi nito. My baby is cute. I really like the way how cute she is. Malambing sabi ni Rafael. Mamaya na ang nandian dyan. Sigaw ng ama ni Mara para mamula ito sa hiya. Ikaw kasi, hayan tuloy. Paninisi ni Mara kay Rafael. Napagak naman siyang tinawanan. Sabay silang naglakad papasok sa loob ng bahay at may ngiti sa labi si Rafael na nakasuot na ang damit pang itaas. Sabay-sabay silang kumain. Casual lamang ang kanilang pag-uusap na ang center ng usapan ay sina Mara at Rafael. Sumapit ang gabi at doon na naman matutulog si Rafael sa kanila. Nag-iinuman ngayon ang ama ni Mara, si Rafael at si Miko sa labas na kanilang bahay. Nay, hindi po sanay si Raf na uminom ng iniinom ni na tatay. Nag-aalalang anya sa ina. Hayaan mo sila anak. Saka, kung talagang hindi sanay si Rafael ay bakit siya pumayag sa gusto ng ama mo? Mukhang umiinom din naman si Rafael ng nambanog. Ani ng ina. Tumungaw si Mara sa bintana. Nakita niya doon si Rafael at ang kapatid at ama. Seryoso ang mukha ng mga ito at mukhang hindi tuloy maiwasan ni Mara na ma-curious. Napatango naman si Rafael sa kung ano naman ang pinag-uusapan ng mga ito. Mahal na mahal ka talaga ni Rafael, anak. Sabi bigla ng ina na tinabihan siya sa bintana. Kitang-kita ko kung gaano siya kadesidido na makuha ang puso mo. At alam mo ba? Ginawa niya ang mga bagay na hindi niya nagagawa noon dahil gusto niya lang patunayan ang sarili niya sa amin. Dagdag pa ng ina. Napangiti si Mara. Marami siyang mga sugat sa kanyang mga palad at sa kamay. Halatang hindi siya sanay sa pangangahoy at pagsisibak. Kwento pa ni Myra na napapailing. Nakakahanga na may mga lalaking kagaya niya pa na handang gawin ang lahat para sa babaeng minamahal. At natutuwa kong ikaw ang mahal niya, anak. Masaya agad ako para sa inyong dalawa. Kaya wag mo sana siyang sasaktan. Bili ng ina. Bakit ako, Nay? Hindi ba dapat siya? Tanong ni Mara. Hindi ka niya sasaktan, Mara. At ikaw na ang mas malaki ang chance na masaktan siya. Kasi, alam mo kung bakit? Binabaling mo siya habang ikaw? Ano ang nararamdaman mo sa kanya? Tanong ng ina. Natigilan si Mara. Hindi ka pa sigurado, di ba? Siya, siguradong sigurado na sa'yo. Kung alam mo lang kung ano ang mga pinagsasabi niyan sa amin ng ama mo,
Kesyo napakakasalan ka niya sa lahat ng simbahan. Ibibigay niya daw lahat sa'yo ng maganda at grandeng kasal. Kwento pa nito. Tingin mo, Nay, siya na ba talaga ang lalaking para sa akin? Tanong ni Mara habang titig na titig kay Rafael. Kasi ako, Nay, naguguluhan pa din talaga ako sa nararamdaman ko. Pero nagsiselos ako sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Alam kong gusto ko na siya. Pero hindi pa gaanong malalim, Nay. Pag-amin ni Mara. Kusa naman kasing nararamdaman ang pagmamahal sa isang tao, anak. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Huwag kang magmadali. At alam mo ba yang si Rafael? Kaya gustong-gusto namin ng tatay mo. Alam mo ba kung bakit? Tanong ng ina. Bakit po? Magalang na tanong ni Mara. Dahil may plano siya, anak. Ganyang lalaki ang gusto ko. Planado ang future niyong dalawa. Malalaman mo din, anak, ang iba pang mga dahilan ng tatay at kuya mo kapag sinabing ikaw na mismo ang nakakaalam. Sabi ng ina at nginitian siya. Napatingin si Rafael sa kanya. Ngumiti siya dito at ganon din ito sa kanya. Namumungay ang mga mata ni Rafael at mukhang may tama na ng alak. Halatang mababa ang tolerance nito sa lambanog. Lumabas siya ng kanilang tahanan at pinuntahan ito. Tay, lasing na po si Raf. Anya sa ama. Mamaya na, anak. Masarap ang kwentuhan naming dalawa eh. Ani ng ama. Ngumuso si Mara. Hinaplos niya ang buhok ni Raf na sumandal sa kanyang balikat. Ano po bang pinag-uusapan niyo, Tay, at parang hindi pwedeng ipagpabukas? Tanong ni Mara. Tungkol lang naman sa plano niya sa'yo. Kakahangang manliligaw mo, anak. May binili na agad na bahay para sa inyong dalawa. Kwento ng ama. Natigilan si Mara. Bahay? Binili niya? Para sa amin? Doon kami titira na dalawa? Sunod-sunod na tanong niya sa isipan. Kaya botong-boto ako sa kanya eh. Kasi una pa lang ay alam kong hindi ka na niya pababayaan. Gagawin kanyang reyna, anak. Ani pa ng ama. Tay, lasing na po kayo. Pumasok na po kayo sa loob at ipapasok ko na din po si Raf sa loob. Anya sa ama. Anak, bakit ayaw mong pag-usapan? Huwag mong sabihin na hindi mo mahal ang lalaking yan. Hindi pwedeng hindi kayo magkatuluyan. Ani ng ama. Para saya bit. Hindi sa ganun, Tay. Ayoko lang pong magmadali. Magalang anya. O siya, hindi naman kami mangingialam kung anong desisyon mo. Basta nagsasabi lang kami ng nararamdaman namin. Ani ng ama. Tumango si Mara. Salamat po, Tay, at hindi niyo po ako pinagbabawalan. Sabi ni Mara. Malaki ka na, anak, at nasa tamang edad ka na. Alam mo na ang tama at mali. May sariling desisyon ka na at wala na kaming karapatan na pagbawalan ka pa. Saka, anak, enjoy mo lang ang buhay. Kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Marahang sabi ng ama. Sumiksik si Rafael sa bandang dibdib niya. Hinaplos niya pa din ng marahan ang buhok nito. She find it cute. Responsibilidad ko pa din po kayo, Tay. At gusto ko pa pong makatulong sa inyo. Kaya kahit na magkaroon man po ako ng boyfriend, hindi ko po kayo kakalimutan. Priority ko pa din po kayo kahit na dumating din sa puntong mag-aasawa na po ako. Malambing sabi ni Mara. Napangiti ang kanyang ama dahil sa narinig. Kaya mahal na mahal namin kayo ng kuya mo eh. Dahil hindi kayo nakakalimot sa kung saan kayo nanggaling. Basta tandaan yung dalawa na suportado kami sa lahat ng mga bagay na gagawin nyo. At proud kami ng mama nyo sa inyong dalawa. Sabi ng ama. Napangiti si Mara at inalalayan niya si Rafael na tumayo. Lasing na talaga ito. Bakit ba kasi uminom nang hindi naman pala kaya? Sabi ni Mara. Kaya ko pa. Ayaw ko magalit ang tatay mo sa akin. Saka, minsan lang naman eh.
Batang sabi nito. Sus, gusto mo lang magpa-impress kay tatay eh. Ani Mara. Siyempre, baka matanggap ako ng mga magulang ng babaeng minamahal ko. Sabi nito. Rafael, kung sakaling hindi ka man nila tanggap pero nagmamahalan tayong dalawa, masusundin ko ang puso ko. Kaya huwag kang mag-alala, kasi hindi naman kita iiwan eh. Marahang sabi niya. Muntik na silang matumba nang biglaan na lang yumakap si Rafael sa liig niya. Mabuti na lang at alerto siya dahil mabilis siyang nakapag-balance. I love you, baby. I love you. Love you. Love you. Paglalambing ni Rafael na parang bata dito. Mara chuckled. Grabe ka naman pala malasing. Masyadong malambing. Sabi ni Mara. Dinala niya ito sa kwarto ng kanyang kuya. Sinunod naman ni Rafael ng utos ng humiga sa kama, pero akma siyang tatayo nang bigla siyang higitin ito. Niyakap siya ni Rafael ng mahigpit at dinantaya ng mga binti sa kanyang mga binti. Ramdam ni Mara ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. Hindi siya makagalaw dahil sakop na sakop siya ni Rafael. Hug, baby. Hug. Lambing nito. Pinilit ni Mara na humarap kay Rafael. Hindi naman siya nabigo. Pikit na ang mga mata ng lalaki. Gwapo mo kahit tulog ka. Para kang inosenteng bata. Sabi ni Mara. Niyakap niya si Rafael pero hinalikan niya muna sa noo at hinayaan niya ang sariling magkatabi sila. Hanggang sa matulog si Rafael bago niya iwanan ito sa kama. Kinabukasan ay maagang nagising si Mara. Sinilip niya si Rafael at tulog pa din ito. Ngunit wala na ang kuya niya doon. Napangiti si Mara dahil sa kanyang isip. Kung ganitong mukha din pala ang bubungad sa umaga ko, ang sarap palang pumuntang trabaho. Ani Mara sa mahinang boses. Pagaksyang natawa. I'm falling for this man. Grabe. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa akin at binabaliw niya ako ng ganito. Pero alam kong sa sandaling pagkakakilala namin, alam ko sa sarili kong may nararamdaman na ako sa kanya. Pero natatakot pa akong umamin dahil gusto ko munang makasigurado. Ani pa ni Mara. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nilapitan ni Mara si Rafael. Umupo siya sa gilid ng kama. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Gumalaw si Rafael. Wake up, hubby. Ani Mara, pero mahina lang sa huli. Nagkagatlabi siya dahil sa kilig. Hindi niya ma-imagine na kapag mag-asawa na sila, ay araw-araw ganito ang ganap nila. Tipong gigisingin niya dahil kailangan pumasok sa trabaho. Habang siya naman ay maghahanda ng susuotin at ipaghahanda ito ng makakain. Buong buhay niya ay hindi pa siya nagmahal at kay Rafael lang niya naramdaman ang lahat. Naisip ang lahat at pagdating sa pag-aasawa, para siyang na-e-excite. Gising na, hubby, oh. Anya pa. Ngumuso si Mara. Hindi niya maiwasan na matitigan ang buong mukha ni Rafael. Mula sa mga nakapikit nitong mga mata, hanggang bumaba ang kanyang paningin nito sa ilong at labi ni Rafael. Matagal siyang tumitig sa lips ni Rafael, hanggang sa hindi niya namalayan na hinahaplos na pala ng kanyang mga daliri ang labi nito. May kung anong nag-uudyok sa kanyang halikan si Rafael, hanggang sa lumapat na ang mga labi niya sa labi nito. There's a butterfly inside her stomach. Her heart is beating so fast. At akmang kakakalas siya sa halik nang gumalaw ang labi ni Rafael. Hinapit siya nito sa baywang para tuluyan siyang mapasandal sa bandang dibdib nito. Nanatiling pikit ang mga mata ni Rafael at akala mo'y nananaginip. Hindi na malaya ni Mara na unti-unti na pala siyang tumutugon sa halik ni Rafael. Hanggang sa umibabaw ito sa kanya nang hindi tinatanggal ang halik. Napapikit na lamang si Mara at nagpatuloy sila sa paghahalikan. Hanggang sa si Rafael ang bumitaw at parang nadismaya si Mara.
Hindi siya dumilat ng mga mata dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Hanggang sa naramdaman niya ang hininga ni Rafael sa bandang pisngi niya. Hinalikan siya nito doon. "Open your eyes, Mara. I want my baby." Malambing sabi nito. Dahan-dahan namang nagmulat ng mga mata si Mara habang nahihiya ito. "I heard your voice waking me up and you called me hubby, ah." Mas namula si Mara dahil doon. "Gising ka?" Mara asked. "Yes, baby." Malambing sagot ni Rafael. "Bakit hindi ka man lang nagmulat? Nakakahiya tuloy." Ani Mara. Rafael chuckled and kissed her cheeks again. "Ang sarap gumising sa umaga kung ikaw ang gigising sa akin. Halik mo ang pampagising ko." Ani Rafael. "I can't wait to be your husband. At kapag nangyari talaga yon, hindi kita pakakawalan." Malambing na dagdag ni Rafael. Hindi na napigilan ni Mara na mailabas ang naitatagong ngiti sa kanyang labi. Kaya nasaksihan iyon ni Rafael nang umiti din sa kanya. Marahan niyang pinaglandas ang kanyang mga kamay mula sa pisngi nito hanggang sa unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha kay Rafael. Muling nagdampi ang kanilang mga labi. Humawak naman si Rafael sa kanyang likuran. Ilang minuto nagtagal iyon hanggang sa bumitaw sila parehas na may mga ngiti sa labi. Niyakap siya ni Rafael na sumiksik sa kanyang leeg. "Thank you for making me happy, baby. You don't know how happy I am. I love you." Bulong niya kay Mara. Hinayaan nila ang isa't isa na mag-cuddle. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, ay nanatili si Rafael kina Mara. Mas nakita ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa. At dahil doon ay tuluyan nang ang minahal ni Mara si Rafael. Pero natatakot pa din siyang umamin dito. Marami nang nangyari sa kanilang dalawa. Marami na silang mga memories na nabuo at magagandang ginawa. Hanggang sa isang araw ay kailangan na munang lumayo ni Rafael kay Mara dahil may totoong tirahan ito. "Umuwi ka na muna sa inyo, Raf. Nag-aalala na ang mga magulang mo at may pamilya kang hinihintay ka." Marahang sabi ni Mara kay Rafael. Kumunot ang noo habang nakatingin sa kanya sa malawak at magandang dagat na nasa kabilang harapan. Nakaupo sila ngayon sa buhanginan at inaabangan ang magandang sunset. Tumatama ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga katawan at muka. Ang hibla ng mga buhok ni Mara ay tinatangay nito. "You're my home, baby," sabi ni Rafael at nilingon si Mara ng umuso at nag-cross arm. Para tuloy itong bata sa kanyang itsura. "Raf, iba naman kasi ang ibig kong sabihin. Saka, nagsabi na ako sa'yo noon kaya, please." Malambing na sabi ni Mara na nilungon si Rafael. Nagpapi-ice na talaga siya. "Ayaw mo ba ako dito?" Tanong ni Rafael sa kanya dahilan kung bakit siya natigilan. "Hindi naman sa ganon, Raf. Ang tagal mo na din kasi dito. At hindi ka na umuwi sa inyo. May trabaho ka dun. Kailangan ka din ng kumpanya mo. At hindi dito ang totoong tahanan mo." Ani Mara. Sumimangot si Mara at hinapit siya nito sa baywang. Magkaharapan na silang dalawa ngayon. "Pero baby, gusto ko dito. Kung nasan ka, nandun ako. Hindi ko kayang malayo o mawalay pa sa'yo. Kaya dito lang ako." Pilit ni Rafael. Napahinga si Mara ng marahan. Sinapo niya ang mukha ni Rafael na namumungay ang mga mata. "Anytime naman ay pwede kang bumalik dito. Ang akin lang, huwag mong kalimutan ang ibang responsibilities mo sa ibang bagay." Paliwanag ni Mara. "Kasi sa akin, hindi na okay," she added. Natigilan si Rafael na bahagyang napalayo sa kanya. Sinuklay nito ang buhok gamit ang mga daliri. "Is that what you want?" Tanong ni Rafael. Natigilan si Mara. "Raf, sana maintindihan mo." Mahinang sabi niya. "Naiintindihan ko.
Pero kung uuwi ako ng Maynila, gusto ko kasama ka. Ipapakilala kita sa magulang ko ng personal at hindi na puro salita lang. I want you to meet them. I want them to meet the girl that I'll marry someday. Marahang sabi ni Rafael, pero nagpalaglag ng panga ni Mara dahil sa gulat. Rafael, hindi. Umarap ito sa kanya. Kung ayaw mo, dito lang ako. Hanggat hindi ka kasama, hindi ako uuwi. Pinal na sabi ni Rafael nang umuso. Napakamot na lang ng kanyang pisngi si Mara. Masyadong makulit si Rafael at kilala niya ang lalaking ito. Hindi talaga mapipilit. Nanatili silang dalawa doon. Nagpicture at kung ano-ano pa ang ginawa. Hindi nila alam na nakatanaw pala ang mga magulang ni Mara habang may ngiti sa labi. Hindi ko akalain na dalaga ng prinsesa natin. Ani ng ama ni Mara. Ganun talaga. Hindi naman pwedeng habang buhay ay dyan lang si Mara. She needs to grow. Ani naman ang asawa nito. Pinunasan ng kanyang asawa ang luhang tumutulo. Parang hindi ko yata kayang malayo siya sa atin, mahal. Ani ni Mr. De Castro. Para ka namang bata dyan. Hindi pa naman magpapakasal ang dalawa. Masyado ka namang excited. Natatawang sabi ni Mrs. De Castro. Hindi ko lang maiwasan ang mag-isip, mahal. Dahil alam kong dadating silang dalawa sa puntong yun. Mahal na ng anak natin si Rafael. Ani Mr. De Castro. Matagal na yan. Kaya hindi ka na dapat nagugulat pa. Alam mo naman ang bata pa lang yan ay nagkakagustuhan na ang dalawa. Sagot naman ni Mrs. De Castro. Hanga talaga ako kay Rafael. Grabe ang pagiging loyal niya sa anak natin. Nakayanan niyang maghintay ng tamang panahon para sa kanilang dalawa. Sabi ni Mr. De Castro. Napangiti ang kanyang asawa na humarap kina Mara at Rafael na masayang nagtatawanan. Kampante ako sa anak natin. Dahil kilala ko si Rafael. Bata pa lang ay kilala ko na siya kaya magaan ang loob ko. Dahil alam kong mapupunta ang anak natin sa tamang lalaki. Lalaking hindi siya hahayaan na umiyak. Lalo na ang masaktan. Kaya wala akong pangamba sa puso ko kung sakali mang dumating ang panahon na ikakasal silang dalawa. Nakangiting sabi ni Mrs. Castro. Our daughter deserves him. Sang-ayon ng kanyang asawa. Sumandal si Mrs. De Castro sa balikat nito at humawak naman sa baywang niya ang kanyang asawa. Hindi na ako matatakot na mamatay dahil alam kong may mag-aalaga na sa prinsesa natin. Ani Mrs. De Castro. Mahal, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Masisilayan pa natin ang mga apo natin sa kanila. Kaya huwag agad tayong magmadali. Sabi ni Mr. De Castro. Natawa naman ang kanyang asawa. Pero dadating talaga tayo sa puntong maiiwanan natin sila. Pero kahit na mangyari yun, alam na nating hindi sila mag-iisa. Paliwanag ng asawa. Nag-usap lang ang dalawa. Sumisimangot si Mr. De Castro dahil sa ibang sinasabi ng asawa niya. Pagsapit ng gabi ay naglakad-lakad muna sina Rafael at Mara sa gilid ng buhanginan habang magkasiklop ang kanilang mga kamay. Hindi pa ako nakakapuntang Maynila, pero may mga alam naman ako tungkol sa lugar na yon at kung anong meron doon. Kaya marami na akong nababalitaan tungkol doon. Marahang sabi ni Mara bigla. Sa Maynila, maggulo doon at ibang-ibang mga pamumuhay na meron kumpara dito sa pamumuhay nyo dito. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko ang buhay dito. Tahimik, malayo sa gulo at masaya. Sabi ni Rafael. Maraming mas magandang babae doon, no? Tanong ni Mara bigla. Napalingon si Rafael sa kanya at kunot ang noo. What are you talking about? Tanong ni Rafael. Napalingon si Mara sa kanya na nakanguso. Nagtatanong lang naman ako. Kasi yun ang madalas kong naririnig sa mga pumupunta doon na taga rito. Sinasabi nila na marami daw ang magagandang babae doon. Lalo na sa club. Maganda daw pumunta doon dahil masarap.
Ani ni Mara. Napamura si Rafael. Damn baby, wala akong pakialam sa mga babae dun. Ikaw lang. Kailangan talaga kitang isama paluwas ng Maynila para hindi ka mag-isip ng ganyan. Mariing ani ni Rafael. Napailing naman si Mara. Ala, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Na-curious lang naman ako. Marahang sabi ni Mara. Napahinga si Rafael at hinapit siya sa baywang. Sumiksik siya sa kanyang leeg. Naglalambing na akala mo ay may ginawang kasalanan. Basta, sasama ka sa akin. Hindi ako uuwi at napag-usapan na natin tong dalawa. Sabi ni Rafael na namungay ang mga mata habang pinapatakan ng mararahan na halik ang leeg ni Mara. Pababa sa braso nito. May kung anong kuryente naman ang naramdaman ni Mara sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasan na mapakagat ng labi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Sobrang lakas din ng pintig ng kanyang puso. Kung nababaliw siya sa akin, mas nababaliw ako sa kanya. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang epektong binibigay niya sa akin. Ani Mara sa kanyang isipan. Sasama ako. Talagang hindi ka aalis nang hindi ako kasama. Ani Mara na pagak na natawa. Sadya, ipapakilala din kita kina mami at daddy, kahit na matagal naman nilang kilala ka. Ani Rafael. Hanggang ngayon ay nagtataka pa din talaga si Mara kung anong ibig sabihin ni Rafael. Iniisip niya pa din kung saan sila unang nagkakilala. Bumalik na sila sa bahay. Naabutan nila ang magulang ni Mara na nasa labas. Tay! Nay! Bakit nasa labas pa po kayo? Gabi na po. Ani Mara na umupo sa kabilang silya na gawa sa kahoy pero walang sandalan. Tumabi naman si Rafael sa kanya na agad pumulupot ang isang braso sa kanyang baywang. Napatingin ang kanyang mga magulang sa kanila, lalo na sa kamay ni Rafael na nasa baywang niya, kaya hindi niya maiwasang sikuhin ito. Rafael chuckled. Nagpapaantok lang kami anak. Kayo, kamusta naman ang lambingan ninyong dalawa? Nanunuring tanong ng ina habang may kakaibang ngiti sa labi. Namula naman si Mara dahil alam niya ang ibig sabihin ng kanyang ina. She bit her lower lip. Ayos naman kami, Nay. Sasama po pala ako kay Rafael pagluwas niya sa Maynila kung ayos lang po sa inyo. Ani Mara. Ayos lang naman sa amin anak. Walang problema. At malaki naman ang tiwala namin kay Rafael. Hindi ka naman niya pababayaan. Sagot ng ina nang nakangiti. Sa akin, mas mabuti na din yun para naman makalabas-labas ka at makagala. Hindi yung puro dito lang. Maraming pasyalan sa Maynila. Ani naman ng kanyang ama at ang kanyang ina ay nakasandal sa may balikat nito. Ako pong bahala kay Mara. I'll make sure po na magiging masaya siya pagluwas namin ng Maynila. Dadalhin ko po siya sa lahat ng magagandang lugar. Ngiting sabi ni Rafael. Napangiti naman ang mga magulang ni Mara. Basta iho huwag na huwag mong sasaktan ang anak namin. Yun lamang ang pakiusap namin sa iyo dahil hindi namin kailanman sinaktan si Mara. Maging ang pagtaasan ng boses. Malambing na sabi ng ina. Lumingon si Rafael kay Mara na nakatingin sa ina. Promise po. I promise that I'll never hurt your daughter, ma'am. Sir. And I'll make her always happy. Aalagaan ko siya at mamahalin ko po ng higit pa sa sarili ko. At pagmamahal ko sa mga magulang ko. She's my home. Ani Rafael. Nag-usap lamang sila ng kalmado hanggang pare-pareha silang antukin. 3 araw ang makalipas at luluwas na nga ng Maynila sina Mara at Rafael. Nasa sasakyan sila ngayon ni Rafael at may driver na nagmamaneho ng sasakyan na tauhan ni na Rafael. Matulog ka muna baby. Matagal pa ang biyahe natin at malayo-layo pa. Malambing na sambit ni Rafael kay Mara. Marahan niyang hinawakan ang ulo nito para ilagay sa kanyang balikat bago niya akbayan at halikan sa tuktok ng ulo. Ipinikit naman ni Mara ang kanyang mga mata hanggang sa antukin siya. Pero may mahinang sinabi pa siya.
I love you. Ani Mara, bago tuluyang kainin ng antok. Natigilan naman si Rafael sa kanyang narinig. Napakurap siya ng ilang beses kung totoo ba yun. Halos magmura siya sa kanyang isipan at nais niyang ipaulit kay Mara. Pero nakapikit na ang mga mata nito. Halos nakatulala si Rafael sa buong biyahe. Iniisip niya ang narinig kay Mara. Hindi siya makamove on at aaminin niyang may kilig siyang nararamdaman. Hindi niya na napigilan ng sarili. Damn baby, you make me crazy again. Bakit ba? Naiinis ako sa'yo. Pero hindi ko magawang magtampo. Mahal na mahal kita eh. Nanggigigil na sabi ni Rafael habang namumungay ang mga matang nakatingin kay Mara. Napatingin naman sa rear mirror ang driver sa kanya dahil narinig nito ang sinabi. Napangiti ito at napailing. Mukhang tinamaan nga talaga si Sir sa kanya. Ngayon ko lang siya nakita na mabaliw sa isang babae. Ani ng driver sa mahina na boses at nagmaneho na lang ulit. Baby, wake up. Because I want to hear it again. Please, say it again, baby. Malambing sabi ni Rafael habang nakahawak na siya sa chin ni Mara gamit ang kanyang mga daliri. Hinaplos niya yun. Napahinga siya at hinalikan na lamang ito sa noo. Sleep well, baby. We will talk later about what you said. Dahil hindi ako makakatulog. I love you so much. Malambing anya. Nakatulog din siya sa biyahe. Pero nagising din naman nang malapit na sila. Si Mara ay mahimbing ang pagtulog kaya nung makarating na sila sa mansyon ng kanyang mga magulang ay marahan niya pa itong binuhat ng bridal style. Thank you po Manong. Magpahinga na din po kayo dahil alam kong napagod kayo sa pagmamaneho. Maraming salamat po ulit. Maggalang na sabi ni Rafael. Wala pong anuman sir. Parte na rin po ng trabaho ko. Sweet niyo po kanina sir. Huwag niyo na po sana siyang pakawalan pa. Ngiting sabi nito. Pagak na natawa si Rafael na napatingin kay Mara na kanyang buhat-buhat. Siyempre naman, hindi na po talaga. Akin na talaga siya hanggang sa dulo. Pakakasalan ko ng ilang beses. Ani Rafael. Buntisin niyo na din sir para sure na walang taka sa inyo talaga. Parehas silang natawa na dalawa. Marahan ang paglalakad ni Rafael. Gumalaw si Mara pero sumiksik lamang ito sa bandang dibdib niya. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiti at magmadali sa paglalakad paakyat sa kanyang silid. Magaan at marahan niyang ibinaba sa kama si Mara. Inayos niya ito at pagkatapos ay tiningnan niya ng napakaamo at napakagandang mukha ni Mara. Hindi nakakasawang titigan at pagmasdan. Tulog ka muna baby ko. Babalik ako. Ani Rafael at hinalikan nito sa labi. Kinumutan niya muna si Mara bago siya lumabas ng silid. Gabi na nang magising si Mara. Hala, nasan ako? Nagtatakang tanong ni Mara nang magising. Agad siyang napaupo sa kama at inilibot ang kanyang mga paningin. Inamoy niya ang room. Mukhang lalaki ang may-ari ng silid na to. Dahil sa amoy. Mukhang narito na nga kami. Gaano ko katagal na nakatulog? Bakit hindi ko man lang namalayan? Hindi man lang ba ako ginising? Pagkausap niya sa kanyang sarili. Grabe para akong pagod na pagod kahit na wala naman akong ginagawang mga bagay na mahirap. O kaya naman nagbuhat ng mabibigat. Ay, parang ewan na anya. Tumayo na lamang siya. Umalis siya sa ibabaw ng kama at inilibot niya ang kanyang mga paningin sa buong silid. May nakita siya isang larawan na naka-frame sa tabi ng bed kung saan ay may maliit na table sa gilid. May nakapatong na lampshade dito at mga naka-frame na picture. Hala, ako to Kulat at nanlalaki ang mga matang sabi ni Mara habang nakatingin sa frame kung saan isang babae at lalaki ang naroon. Nakahalik ang batang lalaki sa pisngi ng batang babae habang nakatingin naman ang batang babae sa kamera.
May malawak itong pagkakangiti. Oh! OMG! Ani pa ni Mara na napatakip ng bibig gamit ang bakanting palad nang may ma-realize siya bigla. Doon na pumasok sa kanyang isipan ang iba't ibang ideya. Ngayon siya naliwanagan kung bakit parang kilalang kilala siya ni Rafael. Siya yung crush na crush ko dati na anak ng amo ni nanay noon. Nangako kami sa isa't isa na paglaki namin, magpapakasal kami. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda. Grabe, ang liit talaga ng mundo. At mukhang tinadhana talaga kaming dalawa. Ngiting-an niya at may naalala nung kabataan nila ni Rafael. Flashbacks. Hoy, bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Masyado ka namang lampa para madapagay yung grasshopper lang naman ang tinatakbuhan. Masungit na sabi ni Rafael nang makita siyang nadapa. Nakaupo na si Mara sa mga damo ngayon. Malinis naman ito habang nakaluhod sa kanyang harapan si Rafael na nakatingin sa kanyang sugat. Naiiyak siya dahil sa hapdi ng sugat sa kanyang tuhod. Hindi ko naman nakalain na madadapa ako At saka, bakit ka ba nagagalit sa akin Ani Mara habang nangingilid na ang gilid ng mga mata. Napailing si Rafael, pero ginamot niya ang tuhod ni Mara na nagsisimula ng umiyak. Hey, why are you crying? Stop crying. Did I hurt you? Malambing na tanong ni Rafael na agad hinawakan sa mukha si Mara na umiiling. Hindi. Mahinang sagot ni Mara. Kaya ko naman ang sarili ko Salamat. Baka hinahanap ka na ng mami mo at daddy mo. Pupunta na din ako kay nanay. Sorry. She added. Tumayo na siya, pero nakaalalay si Rafael sa kanya na kunot ang noo. I'm not mad. Sabi ni Rafael para mapatidig ang magagandang mga mata ni Mara sa kanya. Hindi din maiwasan ni Rafael na mapatitig doon. Cute niya talaga. Crush na crush ko talaga siya. Gagi. Yari ako nito kay mami kapag nalaman niyang binabala kong landiin si Mara. Ani Rafael sa isipan at sinapu ang mukha ni Mara. Next time be careful, okay? Ayokong nasasaktan ka. Kaya mag-iingat ka sa susunod. Hindi ako galit. Anya pa. Talaga ba? Sure ka? Paninigurado ni Mara. Rafael chuckled a bit. Yes naman. You want ice cream? Tanong ni Rafael. Nagningning naman ang mga mata ni Mara. Bibili mo ba ako? Wala akong perang dala Saka ayaw ko humingi kay nanay. Nahihiya ako. Ani Mara na yumuko pa. Hinawakan ni Rafael ang isang kamay niya para mapatingin siya doon. Namula siya dahil sa kilig na nararamdaman. Hala, totoo ba to? Hinawakan mismo ng crush ko ang kamay ko. Kinikilig ako, grabe. Ani Mara sa isipan. Akong bahala. Tara. Aya ni Rafael. Naglakad sila papunta sa may ice cream na nagtitinda. Same sila ng flavor na binili at si Rafael ang nagbayad. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang bench at doon sila umupo. Malapit pa din naman sa bahay nila Rafael. Sa isang park sila ngayon na nakatapat lang sa house nila. I have something to tell you, Mara. Pero sana huwag kang mabibigla. At sana'y huwag mo kong layuan o iwasan. Natigilan ng saglit si Mara. Napalingon siya kay Rafael na kunot ang noo na nakatingin sa kung saan hanggang sa humarap ito sa kanya. Gusto kita, Rafael. At sana huwag mo kong iwasan. Sabi ni Mara bigla habang nakatitig kay Rafael na namutla dahil sa narinig. Namumula ang kanyang mga tainga at may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Nanlalaki din ng bahagya ang mga mata nito. Alam kong hindi ako nababagay sa iyo kasi mayaman ka. At ako naman ay anak lang ng kasambahay ninyo. Kaya naiintindihan ko. Hindi mo naman ako kailangang gustuhin pabalik. Saka, crush lang naman yun pati. Magbabago din naman to paglipas ng panahon.
mawawala din. Sabi ni Mara na nag-iwas ng tingin. Umamin lang ako. She added at tinuon na lamang ang atensyon sa kanyang ice cream. Napaigtad siya sa gulat nang maramdaman niya ang isang palad ni Rafael sa kanyang pisngi. Gusto din kita, Mara. At ayan ang gusto kong sabihin sa iyo pero naunahan mo ko. Ani Rafael at ngumiti. Napakurap-kurap si Mara dahil hindi niya inaasahan ang bagay na yun. Baka nagbibiro ka lang Ayos lang naman, Rafael. Ani Mara na pilit tumawa. Naging seryoso ang mukha ni Rafael at nang mapansin ni Mara yon ay natigilan siya. Malakas ang pintig ng kanyang puso at para siyang kinakabahan. Hindi ako nagbibiro, Mara. Matagal na kitang gusto. At alam ni na mami at daddy yun. Maging ng mama mo. Ngayong gusto mo na din ako. Gusto kong mangako ka sa akin. Ani Rafael. Magkatitigan sila ngayon sa mga mata ng isa't isa. Ano naman yun? Mara ask. Humawak si Rafael sa kamay niya. Gusto kong mangako ka sa akin na kapag laki natin at kapag dumating na sa tamang panahon para sa ating dalawa, mangako kang ako ang pakakasalan mo at wala nang iba. Na ako ang maghihintay sa iyo sa altar. Ani Rafael. Seryoso ka ba sa bagay na yan? Maraming mangyayari sa mga lilipas na panahon. Pero kung seryoso ka, panghahawakan ko yan. Pero sana ganun ka din. Dapat mangako ka din sa akin na hindi yun lang ko lang. Para naman may panghawakan akong salita mo. Dahil hindi ako magkakagusto sa iba. Ani Mara. Napangiti ng malawak si Rafael at inilapit nito ang kanyang mukha kay Mara. Pangako, Mara. Pangakong ikaw lang ang pakakasalan ko balang araw. Kaya hintayin mo ko Huwag kang magkakagusto sa ibang lalaki. Dapat ako lang. Siloso pa man din ako. Ani Rafael. Pangako, Raf. Sabi ni Mara. Hinalikan siya ni Rafael sa noo. Gumala sila sa park habang nagtatawanan. Mga bata pa pero ang dami ng alam. May nalalaman ng kasal at mahal. Iba na talaga ngayon ang henerasyon. Daig na ang mga naunang pinanganak. Pinanghawakan nilang dalawa ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Masayang masaya si Mara kahit na bata pa lang siya ay alam niya sa sarili niyang si Rafael ang kanyang gusto. Pero akala ni Mara ay habang buhay na talaga at maghihintay na lamang sila ni Rafael ng tamang panahon. Hindi nila akalain na ipaglalayo pala silang dalawa ng tadhana. Sobrang sakit kay Mara pero pinanghahawakan niya ang mga pangako nila ni Rafael sa isa't isa. Sana'y ako pa din. Sana ako pa din talaga. Sana hindi pa nakakahanap ng iba si Rafael. Dahil hindi ako hahanap ng iba. Ikaw lang ang gusto ko at wala ng iba. Tuparin mo ang pangako mo, please. Maghihintay ako kahit na gaano pa katagal. Sabi ni Mara at dahan-dahang pinikit ang mga matang namamasa. Pero ang paghihintay ni Mara ay nawala na lamang na parang bula. Dahil isang araw ay limot niya na si Rafael sa isipan niya. Lalo na sa kanyang puso. Nang iba bigla ang ihip ng hangin. Hanggang sa tuluyan na talagang maging nakaraan ang dapat na hindi. Tipong magsisimula pa lamang silang dalawa. Pero natapos na agad ng mabilisan at biglaan. Pero hindi alam ni Mara nang tumutong si Rafael sa tamang edad ay hinanap at pinahanap siya nito. At nang malaman kung nasaan siya kasama ang kanyang mga magulang ay binantayan siya nito mula sa malayo. Minamahal pala siya ni Rafael sa malayo. Tutuparin ko ang pangako natin, baby. Matutupad yun. Hindi ako papayag na hindi. Wait for me, baby, please. May mga kailangan lang akong ayusin at tapusin. At pagkatapos nun, ikaw naman. Ani Rafael habang nakatingin kay Mara na masayang nakikipagtawanan sa mga magulang. Napangiti si Rafael. Sarap na sarap talaga siyang pagmasdan si Mara lalo na kapag nakangiti ito. Pero sana, ako naman ang magpangiti sa'yo.
Ani Rafael. And a flashback. Hello po. Nahihiya ngunit magalang na bati ni Mara sa isang kasambahay ni na Rafael. Humarap ito kay Mara na namumula ang muka. Hello din po ma'am. Mabuti naman po at nagising na kayo. Sabi po ni sir ay doon na lang po muna kayo sa sala at pauwi na din po siya maya-maya. Sabi nito. Nasaan po ba siya? Mara ask. Inaasikaso po ang kanyang mga naiwan na trabaho Kasi galit na po ang daddy niya sa kanya. Napabayaan niya po kasi kaya hayon. Inutusan po siya ng kanyang ama. Sagot nito. Natigilan si Mara. Nagkagatlabi siya at kung anong guilt ang naramdaman niya. Sige po. Salamat po. Ako po pala si Mara. Mara lang po. Nakakahiya po kung ma'am ang itatawag niyo sa akin. Ani Mara. Sige po. Kung ano pong gusto nyo. Ani to. Huwag na din po kayo magpo. Kasi parang same age lang naman tayo. O baka ilang taon lang ang agwat. Basta, be casual na lang. Hindi kasi ako sanay Kamot ulong sabi nito. Naging close agad si Mara at ang kasambahay na ito. Sinamahan siya para libutin ang mansyon. Hindi naman may iwasan ni Mara na mamangha sa bawat nakikita niya. Feeling niya ay nasa isa siyang palasyo dahil sa laki ng mansyon. Ang ganda naman po pala ng garden. Grabe po kayo mag-alaga. Tuwang-ani ni Mara. Naku ma'am, si ma'am nag-alaga nito dahil mahilig siya sa iba't ibang mga bulaklak. Ayaw niyang napapabayaan ng garden niya kaya talagang alagang-alaga. Sagot ni Lorna. Yung mami po ba ni Rafael? Ano pong ugali niya? Mahinang tanong ni Mara. Ngumiti si Lorna. Huwag kang mag-alala. Sobrang bait ni Ma'am Farah. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi nga kasambahay ang tingin niya sa amin At lahat kami, malapit sa kanya. At malaki ang pasasalamat namin sa kanya. Sagot ni Lorna. Ganun po ba? Maraming salamat po. Magalang na sabi ni Mara. Ikaw ba? Ikaw ba ang kasintahan ni Rafael? Tanong nito. Natigilan si Mara. Hindi niya inaasahan na itatanong iyon sa kanya. But she still smiled. Hindi pa po. Hindi ko pa po siya sinasagot pero may balak naman po ko. Magalang anya. Ngayon lang nagmahal si Rafael. Sabi nito. Natigilan si Mara na napatingin kay Lorna. Alam mo ba ma'am? Mailap talaga yan sa mga babae. Nakikipag-usap naman sa amin ng casual. Pero pagdating sa iba, ibang-iba siya. Naiinis siya kapag may nangungulit sa kanya. Hindi naman kasi tatangging gwapo talaga si Sir Ma'am. Kaya hayan, masyadong habulin ng mga kababaihan. Pero ni isa doon, wala siyang pinansin. Palagi lang sinasabi na, I don't like you. I love my baby. Natawa si Lorna sa huli niyang sinabi, maging si Mara na hindi napigilan ng sarili. Paano niyo naman po nasabi na sinasabi niya ang mga salitang yan? Tanong ni Mara. Ilang beses ko na siyang narinig, ma'am. Ay, naku. Kung alam niyo lang po talaga. Maging kanyang mga magulang ay minsan ay natatawa na lang sa kanya. Lagi niyang sinasabi na mahal daw niya si Mara. Ito lang daw ang pakakasalan niya at wala nang iba. Naku ma'am, naiiling na kwento pa ni Lorna. Nakangiti naman si Mara, mas lalo niya lamang minahal si Rafael. Hindi niya akalain na grabe pala ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi niya maiwasan na mahulog lalo ang puso dahil sa paghanga. Ma'am, alam niyo ba yang si Sir? May binili na din siyang bahay para sa inyong dalawa. Ganun niya kayo kamahal. Kaya sana huwag niyong sasaktan si Sir, ma'am. Iyon lang naman. Ang daldal ko na. Kamot ulong sabi ni Lorna. Mahal na mahal ko din naman po siya, Lorna. Pero natatakot akong umamin sa kanya. Gusto kong wala na akong takot sa puso ko kapag sinabi ko na sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Pero mahal ko na siya. Pag-amin ni Mara, nanlaki bahagya ang mga mata ni Lorna dahil sa sayang naramdaman.
Napatakip pa siya ng bigla sa kanyang bibig. OMG! Kinikilig ako sa inyong dalawa, ma'am. Nakaka-excite naman pala. Pareha silang natawa at nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Pumasok sila pagkatapos sa loob at naabutan nila sa kusina ang mga magulang ni Rafael. Natigilan si Mara. Napatitig siya sa mga ito. O iha, gising ka na pala. Have a seat. Pinuntahan ka ni Rafael sa taas. Sabi ng ina ni Rafael. Napatikim si Mara. Good evening po, ma'am. Sir, pasensya na po sa abala. Ani Mara, ano ka ba iha? Parte ka na ng pamilya, kaya wag ka nang mahiya. Welcome na welcome ka dito sa amin. Sabi ng ina. Umupo si Mara sa bakanteng upuan. Namamangha siya sa ganda ng ina ni Rafael. Kahit na may katandaan na ito ay litaw pa din ang gandang taglay. Ate Lorna, where's Mara? Wala po siya sa taas. Umalis po ba siya? Nagsabi po ba siya sa inyo? Dem, nababaliw na ako. Boses ni Rafael habang pababa ng hagdan. Napahagikik ang ina ni Rafael na may pagkurot pa sa asawa nito na nasa kanyang tabi. Umalis na daw si Mara, sir. Iniwanan niya daw kayo. Sigaw ni Lorna na may ngiti sa labi. What? She can't do that to me. She loved me and she'll never leave me. Natigilan si Rafael. Nanlaki ang mga mata habang nakatingin kay Mara na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang kanilang espasyo. Saan ka na naman galing, baby? You made me worry. Iiyak na ako kanina. Batang sabi nito. Nagkagatlabi si Mara. Baby, don't leave me. I can't live without you. He added. Napahalakhak ang ama ni Rafael at ina. Napatawa din si Lorna. Inis na napatingin si Rafael sa kanya. Why are you guys laughing? Iritadong tanong ni Rafael, pero mas lalo lamang tumawa ang mga ito. Napaigtad siya sa gulat nang hawakan bigla ni Mara ang kanyang braso. Napatingin siya roon nang haplusin nito at may kung anong kuryente ang tumaloy sa kanyang katawan. Kalmahan mo lang. Masyado namang mainit agad ang ulo mo. Ani Mara sa kanya. Ngumuso si Rafael at pagkatapos ay umupo na sila. Hay, marupok. Manang-mana talaga sa akin. Sabi ni Mr. Nadal. Of course, Dad. Kung wala ang sperm mo, hindi naman ako mabubuo sa tiyan ni Mami. Kaya talagang mana ako sa'yo. Sabi ni Rafael. His dad chuckled. Ikaw talagang bata ka. Ani ng ama. O siya, mabuti naman at napasama mo siya dito sa Maynila. Ano na ang balak ng dalawa? May laman na ba yung tiyan niya kaya bigla mo siyang inuwi dito? Biro ng ama. Wala pa, Dad. Sagot naman ni Rafael. Siya lang naman ang hinihintay ko. At maghihintay pa ako kung kailan handa na siya. Pero sa ngayon, Dad, hindi na muna kami magmamadaling dalawa. Ayoko din siyang madaliin. Ani Rafael. Napangiti si Mara. Hindi niya inaasahan ang narinig. Nag-usap lamang ang mga ito ng kasyual. Nakisama naman si Mara ng una ay nahihiya pa pero hindi kalaunan ay nasanay na din siya. Agad niyang nakaklose ang mga magulang ni Rafael. Ang bait na mga ito sa kanya at ramdam niya talaga ang mainit na pagtanggap nito sa kanya, lalo na sa buhay at pagmamahal ni Rafael. Puro magaganda ang sinasabi nito sa kanya. Ilang linggo ang lumipas at doon na natili si Mara, pero hindi naman sila magkatabi ni Rafael dahil may ibang silid siya. Nire-respeto din naman siya ni Rafael na kahit na gusto siyang makatabi nito, ay ayaw niya dahil wala namang nagagawa sa huli. Sure ba talaga kayo, ma'am? Tanong ni Lorna. Mukha ba akong hindi sure? Tanong naman ni Mara pabalik. Kaya nga tinatanong ko, mami. Panigurado akong matutuwa si Sir sa sorpresa niyo sa kanya pag uwi niya. Baka nga matulala na lang yun at hindi makatulog. Naku, ma'am. Mas lalong wala kayong kawala. Anito. Ngumiti si Mara. Matagal kong pinag-isipan ang bagay na to, Ate Lorna.
Saka ito ang tamang panahon para sa aming dalawa. Ako naman na magpapasaya sa kanya at hindi puro siya na lang. Sabi ni Mara. Sige po ma'am, kayo pong bahala. Na-excite ako para sa inyong dalawa. Sabi ni Lorna. Ngumiti lamang si Mara, maging siya ay na-excite na sa sorpresa niya para kay Rafael. Alam niyang magiging masaya siya lalo na ang lalaki. Sumapit ang gabi at hinintay niya si Rafael sa rooftop kung saan nag-message siya rito na dito pumunta sa rooftop. May hinanda siyang simpleng dinner para sa kanilang dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Mara at kinakabahan siya. Bumukas ang pinto at nakita niya agad si Rafael na nakasuot pa ng business attire. Tumingin ito sa kanya kaya ngumiti siya. Agad lumapit si Rafael sa kanya na hinapit siya sa baywang at hinalikan sa noo. May kung anong kilig naman na naramdaman si Mara na namula ang mga pisngi. Naistorbo ba kita? Tanong ni Mara. No baby, kailanman ay hindi ka nagiging istorbo sa akin. Sagot ni Rafael. May hinanda pala ako. Surprise ko sana sa'yo. At may gusto din ako sabihin at aaminin sa'yo. Pero sana huwag kang magugulat At sana huwag kang magalit. Ani Mara. Of course baby. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Sagot ni Rafael. Umupo sila sa may upuan. I love this baby. Thank you so much. I love you. Sabi ni Rafael. Walang anuman. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo ng sobra dahil sa pagmamahal mo sa akin. Sabi ni Mara. Raf, sa totoo niyan, may gusto akong aminin sa iyo. Anya, napatitig si Rafael sa kanya. Huwag kang magagalit ha. Pero naiintindihan ko kung magagalit ka. Kilala talaga kita. Nagpapanggap lang akong hindi dahil gusto kong malaman kung gaano ka nga ba talaga kaseryoso sa akin. At kung ano nga ba talaga ang kaya mong gawin para mapatunayan ang sarili mo sa akin. Sorry ha. Pag-amin niya, umiti si Rafael sa kanya. Damn you baby, I love you. Ani Rafael. Hindi ka ba galit? Tanong ni Mara. Bakit naman ako magagalit sa babaeng mahal ko? Malambing na tanong nito. I have to tell you something too. He added. Natigilan si Mara na napatitig kay Rafael. Akmang magsasalita si Rafael nang mauna si Mara. Alam ko na Raf. Alam kong mafia ka na obsessed sa akin. Ani Mara. Natigilan si Rafael. Yun yun? Tanong nito. Mara smiled. Oo, matagal ko nang alam. At isa pa, may gusto akong aminin sa'yo. Ako ang leader ng organization na Dangerous. Sabi nito para manlaki ang mga mata ni Rafael. Sorry kung tinago ko sa'yo. Pero alam mo naman na hindi masama ang grupo na yon. Huwag mo na lang sana sabihin kina nanay at tatay. Dahil ayaw kong nag-aalala sila. Sinabi ko sa'yo para maging aware ka at kung magbabago ba ang pagmamahal mo sa akin. Mara said. Lumapit si Rafael sa kanya. Lumuhod ito sa harapan niya. Hinahalikan nito ang kanyang mga kamay. Mahal na mahal kita Mara. Mas minamahal lang kita. Thank you for being honest with me, baby. Malambing na sabi nito. May isa pa akong sasabihin. Sabi ni Mara. Girlfriend mo na ako. Kasi sinasagot na kita. Dagdag nito. Mahal kita, Raf. At ngayon ay handa na ako. Gusto kitang makasama habang buhay. Madamdaming sabi niya. Really? Oh God. Thank you, baby. Thank you. Masayang masaya ako. He added at pinagdikit ang mga labi nila ni Rafael. Sa gitna ng gabi ay natuldukan ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal ay ikinasal ang dalawa at nagkaroon agad ng 2 anak. Namuhay sila sa malayo at payapang lugar. At dyan na po nagtatapos. If you like the story, please don't forget to like, comment,
share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli!